Maaga kami umalis ni Bebo papunta dito sa bilihan ng sapatos. Nabalitaan ko kasi na yung shop na to marami daw bumibili. Tama nga kasi pagdating namin dito maraming tao. Yung shop nga na to located to sa Poblacion, Pulilan. At alam nyo ba yung 1,000 nyo dito makakabili na ng 2 pares ng sapatos? Meron nga silang mga ganitong sandals din kaya nabudol din ako. Ayos nga kasi 1,000 lang yung ginastos namin ni Bebo, nakabili na kami ng mga sapatos namin. Kaya sa mga naghahanap ng sapatos dyan, dito kayo pumunta. Sulit na sulit talaga yung 1,000 namin ni Bebo. Sakto naman pag uwi namin ni Bebo, umulan ng sobrang lakas. Sabi nga yung lakas ng hangin at mga kulog ngayon. Ito talaga yung perfect time para kumain. Sakto nga may nakita kaming malaking mangga sa ref. Itong mangga na to yung gagawin naming appetizer. Talent nga ni Bebo yung paggawa ng sausawan nito. Perfect na perfect talaga sa mangga yung maraming asin at sili. Kaya hindi tayo maglalaway for today's video. After nga na naisipan namin ni Bebo na magluto ng pansit canton. Bakit kaya pag nagluto kami ng 4 na pansit canton sobra, pag 3 naman kulang? Katapos nga namin kumain ni Bebo, tumatawag sa akin si nanay. Meron daw silang bisitang bata. 2 taon nga lang yung bata na to at nagulat ako, kilalang kilala na niya ako. Ayang nga kasi hindi kami nag-abot dahil pauwi pa lang ako sa Pampanga ngayon. Natawa nga ako kasi kilalang kilala din niya si Bebo. Bebo! Makauwi na nga ako sa Pampanga, naisipan kong ilabas si Diche kasi graduation din niya ngayon. Sama nga namin si Bebo, si tatay, si nanay at yung 2 kong kapatid. Trip daw nila mag-Samgyup ngayon kaya dito kami sa Yeongyupsal kumain. Actually, first time namin nila nanay na sabay-sabay mag-samji. Hindi naman kasi ako mahilig sa samji dahil hindi naman ako kumakain ng dikot. Located nga tong Yeongyupsal dito sa Baliwag sa harap ng SM. Hintay pa nga kami ng ilang minuto dahil marami pang kumakain sa loob. Kailangan pala pagkakain kayo dito, dapat nakapagpa-reserve kayo. Pero hindi naman ganun katagal yung hinintay namin. Nagulat nga ako kasi pagpasok namin, naka-prepare na pala lahat ng food. Last time kasi na kumain ako sa Samji, ipiprefer pa lang nila yung food once na nakaupo ka na. Simula nga nang umuwi ako ng Pinas, ngayon pa lang yata ako ulit magsa-Samji. May kasi ni Diche, hindi kami mahilig sa mga eat all you can na food. Tuwang-tuwa nga si nanay kasi ilang araw na daw niyang cravings ng Samji. In fairness din sa mga sides nila dito, lahat masarap ah. Naku nga tinikman yung chicken nila. Solid nga nung chicken nila dito, sobrang creamy. Kaya naman pala sobrang tagal maluto ng mga meat kasi ang hina nung apoy. Sama na nga yung tingin ni H2 dun sa mga meat kasi gutom na yan. Naisipan ko nga patikim kay Diche yung mga square na yan. Sabi ko kasi sa kanya, spam yan na nilagyan ng sauce. Kaya nung nakain niya, nagulat siya sa lasa. Kasi kahit ako, hindi ko alam yung lasa niyan. Kayo ba natikman niyo na yan at anong tawag dyan? After nga ng ilang minuto, salamat nakaluto na rin kami kasi gutom na din ako. Meron kasi ako napapanood palagi sa social media yung bagong trend na ginagawa sa Samji. Yung kanin, nilagyan ko lang siya ng karne tapos nilagyan ko ng maraming cheese. Mas masarap daw kasi kapag maraming cheese kaya nilagyan ko pa ulit. Tapos nilagyan ko siya ng toge. Tapos kumuha lang ako ng platito para gawing takip. Kailangan mo lang daw siyang alugin ng ganito ka-graceful. Kapag naka-84 na alog ka daw, pwede mo nang buksan. Nung pagbukas ko nga parang hindi naman ganito yung ina-expect na itsura ko. Pero anyway, sobrang sarap naman pala niya. Dahil graduation nga ni Diche ngayon, meron kaming hinanda na gift para sa kanya ni Bebo. Ganyan lang talaga yung itsura ni Diche pero masiyahin naman yan. Usong-uso kasi to sa mga graduate kaya tinry din namin bigyan si Diche. Di nga siya makapaniwala kasi marami na siyang pabili ng case. Araw-araw siguro nasa amin yung delivery boy ng Shopee at Lazada. Mabalik nga tayo sa pagkain ko. Hindi ako kumakain ng bulong pero sabi ni Bebo itry ko daw. Tinry ko nga tong lettuce na nilagyan ng karne at nilagyan ng cheese. Hindi rin ako kumakain ng kimchi pero sabi din ni Bebo itry ko. So after mo nga ilagay lahat ng ingredients, kakailanganin pala siyang ibalot ng ganyan. So kapag nabalot mo na siya ng bongga, kailangan mo ulit siya itil-til sa cheese. Hindi mo daw siya pwedeng kainin ng paunti-unti, kailangan daw isang sulpakan. Hindi ko na nga ipapakita sa inyo kung ano yung mga sumunod na nangyari basta hindi siya naging successful. Maya-maya nga tinuruan naman ako ni Bebo kung ano yung proper na pagkain. Nilagay niya yung karne sa gitna ng lettuce at nilagay niya lahat ng sauce na nakita niya sa harapan namin. Binalot niya ulit to na parang nganga at sinoso niya ulit sa cheese. Na-amaze ako kasi parang hindi ganyan yung nangyari sa akin kanina. Di naman halatang gutom kami dahil napagod lang naman yung mga crew sa amin kaka-refill ng chicken at beef. Ito nga si Masid hindi na makapagsalita sa sobrang busog. Si Diche naman conscious pa rin sa crop top niya. Nagpahinga lang naman kami ng ilang minuto at naisipan na rin naming umuwi. Sobrang maire-recommend ko yung Samjihan na to kasi grabe ang sarap ng mga food at cheese nila. Inabot nga lang ng 20 minutes yung biyahe namin hanggang sa makauwi kami. Nitong mga nakaraang araw, may mga nagtatanong sa akin kung paano daw maglaro ng tour game. Turuan ko kayo pero bago kayo maglaro, kailangan nyo muna mag-cash in. Nag-cash in nga ako ng 5,000 gamit yung GCash. Ang tour game talaga ang lagi kong nilalaro.
Tapos sa dami mong pagpipili ang laro dito, yung pinaka-favorite ko, yung Racing Club. Sobrang daling mechanic lang naman din kasi nito. Magbebet ka lang sa bawat sasakyan na gusto mong tayaan. Siyempre kung saan huminto yung ilaw, yun yung mananalo. Kagaya niyan, unang taya ko pa lang sa Audi na times 20, nanalo agad ako ng 16,000. Totoo yan, ganyan lang siya, sobrang kadaling laruin. Pag consistent ka naglalaro dito, siyempre malaki yung mapapanalunan mo. Kagaya ko, mag-iisang taon ko na yatang nalalaro tong tour game. Sobrang dalang lang yung mga times na maglalaro ako tapos hindi ako makakapag-cash out. Galing nga nito kasi laging malaki na papanalunan ko dito. Kagaya nito, lumabas na naman yung BMW times 20 kaya nanalo ulit ako ng 16,000. Kita nyo naman na 5,000 lang yung kinash in ko kanina tapos ngayon naging 33,000 na. Isang oras ko rin yan nilaro pero at least 'di ba kumita agad ako ng 33,000. 30,000 nga lang yung winidraw ko para meron pang balance yung tour game ko. Para naman mag-cash out, nilagay ko lang yung GCash number ko at yung OTP na na-receive ko. 'Di ba ganun lang kadali mag-cash out? Para naman makita niyo yung status ng mga kina-cash out niyo, doon yun makikita sa settlement record. Ilang minuto lang din naman magte-text na sa inyo yung GCash. Shoutout nga pala kay Donita, Gian Castro, Franz from Arayat, Pampanga, Princess Baak, at kay John Lloyd Cristobal, Andrea Gallardo, On from Saudi Arabia, Kriza from Bacolod City, Mayumi Yanga, at kay Shobe from Bicol. Shoutout po sa inyong lahat! Yun lang naman, salamat!